event na ito, hayaan niyo muna akong kumihanda. Dahil mabigat ang puso natin. Masaya dahil narito na ang aklat na ito. Pero mabigat dahil ang dahilan ng kung bakit tayo narito ay isang tao na wala na, si Leonardo. Kaya bagong lahat, taos puso akong nagpapasalamat sa mga nag-organisa na nagbuhos ng pagod para mangyari ang paglulunsad na ito. Sa mga manunulat na nagtulak ng panulat para sa katotohanan. Sa mga artist na nagbigay kulay at hininga sa mga pahina. Sa mga photographer na naghintay ng tamang liwanag para lang makuha ang dangal ng isang puno, ang native trees. At higit sa lahat, sa mga nakasama ni Leonard sa gubat, sa mga umakyat, kasama niya sa bundok kahit umuulan, sa mga nagtiis ng linta, putik at pagod, makuha lang ang pangalan ng isang punong hindi na nakikilala ng siyensya. Kayo ang buhay na patunay na si Leonard ay hindi lang siyentipiko. Siya ay kaibigan. Siya ay kapatid ng kagubatan. Si Leonard, hindi niya tinitingnan ang puno bilang specimen. Para sa kanya, ang bawat puno ay kwento. May pangalan. Sa wikang Aita, sa wikang Dumagat, at marami pang wika. May gamit sa lunas ng ating mga sakit. May papel sa buhay ng komunidad. At buong buhay niya, iyon ang isinulat niya. Ang kwento ng Pilipinas na nakakubli sa mga dahon. Noong November 15, 2010, sa Cananga, Leyte, pinatay siya sa mismong gubat, sa mismong puno na minahal. Ang punong sinukat niya, ang mga dahong inipit niya sa diaryo. Sila ang saksi sa huling hininga niya. Hanggang ngayon, maila pa rin ang hustisya. Masakit aminin, pero yan ang totoo. Walang nakulong, walang umaamin, pero may isang bagay lang na mas malakas pa sa bala ang hindi natin paglimot sa kanya. Kaya habang mailap ang hustisya, may laban. Kaya habang mailap ang hustisya, may laban na hindi tayo pwedeng matalo. Ang laban na panatilihing buhay ang alaala ni Leonard. At ang labang yon ay iisa sa laban para protektahan ang mga katutubong puno at lahat ng tao na tulad niyang nagtatanggol sa kalikasan. Kapag pinuto lang isang nara o dita tree, para mo na rin binarik ulit si Leonard. Kapag hinayaang mamatay ang isang kagubatan, para mo na rin sinabing wala nang halaga ang buhay mo. Kaya nagpapasalamat din ako sa UP Institute of Biology, sa Jose Vera Santos Memorial Herbarium, dahil doon ligtas ang Leonard Co. Collection. Mahigit 12,000 specimens na siya mismo ang nangolekta. Bawat isa may petsa, may lugar, may sulat kamay niya. Hindi yan alikabok sa cabinet. Yan ay patunay na totoo siyang nabuhay at totoo siyang lumaban. Ang koleksyong yon ay para sa mga susunod na Leonardo ko, tulad ng mga editors nitong 404 na si Lilian Rodriguez, Jason Mansiba, at ang mga kasamahan niya, mga batang botanists, foresters, taxonomists, at mga isisilang pa lang para may simulan sila.
para hindi na sila magsimula sa wala at sa bumubuo ng na hanggang ngayon bumubuo ng UP Commons na hanggang ngayon ay inaayos pa nila. Kung saan ang mga collections ni Leonard ay maisa sa ayos. Ganon din sa Constantino Foundation through Red Constantino na tumulong sa na ma-retrieve ang USB files, ang mga files. Itong aklat na hawak natin ngayon, hindi ito dapat manatiling aklat lamang. Hindi pwedeng ilagay lang natin sa istante o sa cabinet o sa bookshelf para magkaroon ng alikabok. Kailangan natin itong buhayin. Kaya ngayong hapon na ito, may panawagan ako, isang panawagan na sana ibitbitin natin paglabas ng bulwagang. Una, magtanim. Hindi bilang seremonya lang, hindi bilang photo op. Magtanim ng katutubong puno, native tree. Nara, Mulave, Kamagong, Bagras, Dao, at ang mga nakalagay sa librong yan. Magtanim kung saan sila dapat tumubo at alagaan hanggang lumaki. Dahil ang tunay na tree planting ay hindi natatapos sa paglubog ng punla. Nagsisimula pa lang. Ikalawa, magturo. Buklatinan nyo ang aklat na ito at yung naunang volume ng Philippine Native Plants, Trees, Book 101, 202, at 303. Dalhin sa eskwelahan, ikwento sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan, sa mga estudyante ninyo. Sabihin sa kanila na may isang Leonardo ko na namatay para makilala nila ang katutubong puno, ang native trees. Ikatlo, magbantay. Kapag may balita kayong may puputuling puno para sa kalsada, para sa subdivision o kagubatan, magtanong, tumutol kung kailangan. Dahil ang katahimikan natin, yon ang pumapatay sa mas maraming Leonard ko. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, inaanyayahan ko kayong lahat, tumayo tayo. At sabay-sabay natin bigkasin ang ating tree planting pledge para kay Leonard ko. Ako, bilang tagapagmana ng gubat na ito, ay nangangako na hindi ko kakalimutan si Leonard ko. Magtatanim ako ng katutubong puno. At aalagaan ko ito. Ipagtatanggol ko ang kagubatan. At ang mga taong nagtatanggol nito. Hindi matatapos sa aklat ang alaala ni Leonard. Isa sa buhay ko ito. Para sa kanya. Para sa bayan. Para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Naway pagpunin natin may baon tayong isang bini sa ating puso. Para kay Leonard, para sa gubat, para sa buhay. Sabi nga ni Leonard, may the forest be with you. May the forest be with us. Muli, maraming salamat at magandang hapon.